Alam mo, napansin ko dito sa mga binigay mong articles at notes tungkol dito sa pagpapanatili ng sigla sa pananampalataya. Yung mga komunidad o kahit kilusan, no, nagsisimula sila, ang ganda ng apoy, ang sigla, pero parang unti-unting nawawala yung direksyon, nagiging komplikado, nakakapaisip. Talaga? Oo, madalas mangyari yan. Kaya ang gusto natin gawin ngayon, himayin natin to. Itong mga material mo. Bakit na ba nangyayari yung parang pag-anod? Yun yung term, di ba? Palayo doon sa simpleng simula. At syempre, paano mapapanatili yung talagang essential na focus, lalo na sa usapin ng faith or ministry? Habang binabasa ko nga to, itong concept ng parareo, pag-anod. Sabi mo, hindi daw to biglaan. Paano ba yun ine-explain gamit yung analogy ng barko? Tama ka. Hindi siya yung parang biglang bangga or paglubog. Yung drift or pag-anod, galing nga sa Greek word na parareo sa Hebrews 2.1. Ang comparison yan ay parang isang barko. Dahan-dahan siyang lumalampas sa dapat niyang port or daangan. Bakit? Kasi walang angkla or hindi na nakatutok sa tamang direksyon. Ang tricky part, sobrang bayayad nito. Madalas, hindi mo talaga mapapansin hanggang huli na. Ayun yung nakakatakot dun. Oo. Nakita natin to sa ilang example sa Bible na nasa notes mo rin. Si Solomon, di ba? Ang talino. Pero sa dami ng pinagkaabalahan niya, projects, alliances, pati yung alam mo na, mga asawa, unti-unti yung puso niya lumayo sa Diyos. 1 Kings 11 yan. Tapos si Demas. Iniwan si Paul kasi mas type na niya yung present world, sabi sa 2 Timothy 4:10. At kahit yung church sa Ephesus, pinuri sila sa doctrine, sa pagtitiis, pero nasabihan pa rin na iwan nyo na yung first love nyo, Revelation 2:4. Isa rin yung form ng drift. Teka, bago tayo pumunta doon sa simplicity, itong sinabi mong banayat at hindi napapansin yung drift, parang yun yung pinakadelikado, no? Kasi feeling mo okay ka pa at hindi pala to laging dahil sa katamaran lang or outright na masamang intention. Pwede palang galing sa good intentions na nawala lang sa alignment. Wow, fascinating. Ngayon, paano to kino-contrast nung konsepto ng simplicity o kasimplehan na nabanggit din sa sources? Kasi madalas iniisip natin pag simple, mababaw lang, walang depth. Ito yung interesting at nililinaw to ng materials mo, yung common misconception na ang simplicity ay kakulangan. Hindi ganon. Yung Greek word na haplotes, ginamit yan sa 2 Corinthians 11.3. Hindi yan about kawalan ng structure or lalim. Ang ibig sabihin yan, singleness of purpose. Ibig sabihin, iisang malinaw na layunin, tapat na puso, buong-buo yung devotion kay Kristo. Okay. Singleness of purpose. Hindi ito pagiging naive or simple-minded. Disiplina to eh. Disiplinadong focus sa kung ano talaga yung core. Yung pinaka-importante, tulad ng early church sa Acts 2:42, di ba? Saan sila nag-stick? Doctrine ng apostles, fellowship, breaking of bread, prayer. 4 na yon. Focused. So, ang kasimplehan, hindi siya less, mas damang term siguro leaner. Mas tutok. Walang taba, kumbaga. Mas effective kasi focused. Ito mismo yung antidote sa complexity na nagli-lead sa drift. Okay, gets ko na yung haplotis as singleness of purpose. Pero nabanggit din dun sa sources mo yung mga examples like nung Jesus People or nung Latter Rain Revival. Nagsimula sila with that kind of focus. May sigasig. Pero bakit parang nawawala rin? Sabi dun, dahil sa unmet expectations at theological drift. Paano nangyayari na yung mismong paglago or yung desire na umunlad na parang natural lang naman, yun pa pala yung nagiging trigger para maanod palayo sa core? Yan yung isang critical point na tinutumbok ng sources mo. Yung mismong paglago, yung success, or minsan yung pressure lang to survive, to maintain. Pwede itong mading reason para unti-unting lumihis yung community sa original mission niya. Kasi napagkakamalan minsan yung complexity as maturity or lalim. Akala mo pag mas maraming programa, mas mature na? Parang ganon. Yung pressure na lumaki, mag-scale up, magdagdag ng kung ano-ano, eto yung pwedeng sumira sa soul ng isang movement bago pa man siya totally mag-take root. Malinaw sa nabasa mo, ang kasimplehan,
Hindi yan automatic na naiiwan. Kailangan active yung pagbabantay. Sinasadya, hindi siya default state. Kung ganun pala kadelikado ang complexity at drift, kahit pa nagsimula sa magandang intensyon or dahil sa paglago, ang next logical question na sinasagot ng sources mo is, paano to actively maiiwasan o malalabanan? Ano yung mga concrete ways para manatiling lean at focused? Okay, if we connect the dots here, may mga key strategies talaga na lumalabas sa sources mo. Parang mga anchor points ito against drift. Una, and pinaka-fundamental, recenter on Christ alone. Kung yung drift ay parang barkong naaanod para sa'yo, si Kristo daw ang pinakamatibay na anchor. Colossians 1:17. Yung constant question dapat, ito bang ginagawa natin, naglalapit ba to sa Kanya o naglalayo? Okay, Christ as the anchor. Makes sense. Pangalawa, cultivate rhythms, not just results. Para malabanan yung drift na dala ng pagiging masyadong result-oriented lang, kailangan ng regular na spiritual rhythms. Sabbath, silence, scripture, prayer. Ito yung scaffolding, kumbaga. Hindi lang to accessories. Hindi lang basta add-ons. Exactly. Pangatlo, prune the non-essential. Parang sa John 15 lang, di ba? Kailangan mag-prune, magtabas para mas healthy yung bunga. Tanggalin yung mga programa na activity lang ang dulot pero walang real transformation or walang connection kay Christ. Ito yung direct na pag-address sa complexity creep. Parang decluttering ng ministry? Pwede. Pang-apat, guard the inner life and relational integrity. Kasi yung drift, nagsisimula yan sa loob, sa kaluluwa, at sa kawalan ng honest community. So kailangan ng intentional na pag-aalaga sa inner life at ng community na may accountability. Yung nagsasabi ng totoo in love, Ephesians 4:15. And lastly, spirit-led flexibility. Hindi ito pagiging rigid or stuck sa formula. Dapat handang mag-adjust based sa lead ng Holy Spirit, John 3:8, para hindi tayo matrap sa old ways na baka hindi na effective ngayon. Ang linaw. So, itong kasimplihan, itong haplotes, hindi pala siya passive state lang, active na pagbabantay. Isang deliberate choice. Hindi lang siya about sa paggawa ng mas konti, kundi sa pag-ensure na yung ginagawa natin, yun yung mga bagay na nagpapanatili sa atin nakaangkla kay Kristo at tapat sa mission niya para sa atin. Eksakto, kaya siguro ang challenge para sa'yo na nakikinig based dito sa pinag-usapan natin mula sa sources. Sa personal mong buhay or sa ministry mo o sa community nyo, meron bang area na parang naging sobrang komplikado na? Ano kaya ang pwedeng mangyari kung magkakaroon ng deliberate na pagbabalik sa isang mas simple, mas focused na approach nun? At bilang pangwakas na thought para sa'yo, what if yung susi para manatiling tapat ang isang community for decades, hindi yung pagdagdag pa ng layers, kundi yung mas malalim na pag-angkla sa essentials, isang bagay na sulit pagnilayan. Nakita ko rin pala sa sources mo, may mga binabanggit pang practical na tools. Merong parang simplicity, sustainability plan at diagnostic tool para siguro sa mas malalim pang check-up dito.